Mukhang nanonood. Yes, sir. Mukhang in demand po ang mga teachers ngayon dahil gusto po nating malaman kung ano po ang inyong saloobin. Kakabitiw lang po sa pwesto ng ating kalihim po ng Department of Education, si Secretary Vice President Sara Duterte. Ang inyong grupo po, ang TDC, paano nyo po tinanggap ang pagbibitiw po ni VP Sara bilang Education Secretary? Well, ano na po ito, no? This is an anticipated event po, no? Dahil alam naman po natin na medyo meron pong hidwaang political, no? Yung dalawang kampo po. Inya na pala po natin si Sir Benjo Basas, ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Magandang hapon po, Sir Benjo, and welcome back to DZRH Balansyado. Si Karen po ito, sir. Yes, Ma'am Karen. Magandang hapon po. Magandang hapon sa mga tagapakinig po natin. Mukhang Yes, sir. Mukhang in demand po ang mga teachers ngayon dahil gusto po nating malaman kung ano po ang inyong saloobin. Kakabitiw lang po sa pwesto ng ating kalihim po ng Department of Education, si Secretary Vice President Sara Duterte. Ang inyong grupo po, ang TDC, paano nyo po tinanggap ang pagbibitiw po ni VP Sara bilang Education Secretary? Well, ano na po ito, no? This is an anticipated event po, no? Dahil alam naman po natin na medyo meron pong hidwaang political, no? Yung dalawang kampo po ng ating Pangulo at ng ating Vice President, no? Although hindi pa naman ito umaabot sa kanilang dalawa mismo, no? Na sila mismo yung nagbabangayan, no? Pero nakita naman ang natin, no? Their respective camps po talaga nagbabangayan ng gusto, no? And supporters and families, no? So, ang hindi natin ina-expect ay ngayong araw po na magdedeklara ng resignation ng ating kalihim, no? Ngayon, tungkol po sa pagtanggap, no? Siyempre, isa lang naman ang kailangan tumanggap po dito, no? Technically, no, ang Pangulo, yes, ang appointing officer, no? Pero sa amin po, sa mga guro, no? Gaya ng binanggit ko po, no? This is anticipated, no? Pero sana yung ilalagay po ng Pangulo na susunod na sekretary. Mas doon na po kami ngayon nakafocus, no? Sa susunod na sekretary. No? Okay. Ang ilalagay po sana niya ay at least hindi po politician, no? Hindi actively involved in partisan politics, no? Para naman po may spare yung DepEd, no? Doon sa political bickerings, no? At doon sa hindi madrag, no? Doon sa politics po, no? Napaka-divisive partisan, no? Yung DepEd should maintain, no, its political neutrality, no? Dahil ito ay isang education institution, no? Isang agency ng gobyerno, no? Na dapat po ay hindi po nadadamay o nakakalagkan sa politika. Okay. So, nabanggit nyo na rin po yung ating susunod sana na katanungan. Sa inyong palagay po, sino po ang kwalipikado na pumalit po bilang kalihim ng DepEd? Sabi nyo po sana hindi po siya politiko dahil po may mga rason din po kayo. Can you still expound, Sir Benjo? Well, sa ngayon po, mahirap natin sagutin yung sino dahil very specific yung kung sino. But we have criteria. Opo. Una na po namin sinabi, sana at least hindi politiko, no? Pangalawa, no, dapat po ay isang mahusay na manager, no? Kasi that person would manage po, no, the Department of Education, no? Isang napakalaking ahensya, pinakamalaki, no? In fact, no, may pinakamaraming personnel, no? Pinaka-geographically dispersed, no, sa buong bansa. May pinakamalaking resources din. No? So, dapat ang magmamanage po, no? ang mamumuno sa Department of Education ng isang mahusay na manager, isang skilled person, in terms of management. No? At pinaka-importante, no? Dapat po teacher. So, puso at teacher. Karanasan niya na maging teacher para grasp yung damdamin, no, ng ating mga guro at alam niya yung sitwasyon
no ng ground no ng mga bata, mga teacher po. So yun po yung aming President to the next secretary no, to replace the outgoing VP Sara po. Okay. So the requirements, the criteria for the next Secretary of Education, Sir Benjo, ay nabanggit nyo nga, i-recap ko lang, dapat hindi politiko, dapat magaling na manager, kasi napakalaking responsibilidad at ahensya at napakarami pong tao ang kanyang hahawakan. So Sir Benjo, pasensya na po si Lakay po yan. Sabi niya po ay class dismiss. Bell po para sa class dismiss. Ay hindi pala recess hapon. Recess para sa hapon. Ayan po. So, and then the other one po na banggit nyo rin ay as much as possible, kung pwede lang po sana. Siguro isa sa mga wishlist nyo po ay educator. Yes ma'am, no. Somebody no from the academy no na alam yung science no ng pagiging teacher no at nararamdaman no yung puso ng isang guro. Sir Benjo, ano po ba ang magiging impact po ng pagbitiw ni VP Sara sa ahensya po ng DepEd at the onset ngayong mga mga susunod na araw? Malapit na po ang pasukan, marami pa po tayong mga hinaharap po ng mga problema, mga hamon po, may mga programa rin po ang DepEd. So ano po ba sa tingin ninyo ang magiging impact nito? Well, RCC is an agency of policies naman po no? The Department of Education no? It exists, no? Kahit pa sino ang maging secretary, no? Basta intact po yung ating mga polisiya unless papalitan yung mga policies. No? And we hope na yung mga nakaamba po no, ng mga policies, no? Especially on teachers' rights and welfare, no? Like itong this is an executive order naman ano itong suspension RPMS no and of course yung mga DepEd orders no coming from Secretary Inday Sara no like for example ayan pong overtime pay no at clarification no ng working hours no ay magtuloy-tuloy no yung pong mga ganito yung pong mga nasimula na ni VP Inday no and siguro make it better no kung sino man po ang susunod. No? So hindi po kami Ma'am Karen no kinakabahan no doon sa maaari no na maging masamang epekto ng resignation ano ni VP Inday no dahil intact naman po ang mga policy at we hope no most of the people no in the DepEd system would stay. No meron naman po tayo no yung mga of course maliban doon sa mga appointees niya no meron naman nandito pa rin naman po yung ating mga personnel no yung ating mga leader, mga managers po na mid-level managers no and even some members of the management committee ng the Department of Education. Oo nga pala kasi Sir Benjo no, may mga co-terminus na tawag ano, yung mga posisyon na pagka umalis na po ang secretary o ang kalihim ay automatic din po kailangan magbitiw na rin, automatic resigned na rin po no yung kanyang mga na-appoint, 'di ba sir? Yes ma'am, ganun nga po no kaya isang budgeting po naman no na pinanghinayaan din namin no kasi we established no linkages no with some of our top officials no in the DepEd Central Office no we have established no engagement po with them no accessible no they are accessible no accommodating no nakakausap naman po no so na mananatili po yung ganong cordial relationship no ng ating DepEd management no with our teachers organization, specifically of course our TDC, our organization po. Okay. Kahit po kasi alam naman natin no that VP tayo no being holding positions po no as high as VP, Vice President po talagang hindi naman po natin aasahan na magiging hands-on doon sa mga discussion doon sa mga dialogues no but at least no yung kanya pong mga top options po ay
lagi naman pong nandyan. At least based on our experience. Opo. So, is it also safe to say, yung kanyang speech kanina, no, nagpa-press con po, hindi naman press con, but nagpa-briefing po at nag-anunsyo, personal na inanunsyo via social media ni VP Sara kanyang pagbitiw. Do you also agree bilang isang guro dun sa mga nabanggit niya pong mga accomplishments naman po na na-achieve po ng DepEd sa kanyang pag-upo sa DepEd bilang kanyang tungkulin bilang DepEd Secretary? Well, nasa records naman po yung mga binanggit, no, at syempre depende na rin naman yan sa atin, no, uling ba natin siya na accomplishment o hindi, no. Pero sa tingin ko naman, no, fair naman, no, enough yung mga nabanggit, no. But of course, no, syempre sa pagtingin namin ng mga guro, no, may mga kulang, no, at yung mga kulang po din, especially in terms of teacher rights and welfare, no, especially sa usapin po ng competition, ano, na hindi rin naman full responsibility ng secretary. In fairness, ay dapat, no, pumasok, no. So the incoming secretary, no, would fill in po sa mga ganung Okay. So, overall, mukhang ano naman po, kayo po ay, kumbaga panatag naman po, na kahit ito po ay biglaan ang anunsyo, marami pong nagulat, ano, panatag po ang mga guro sa susunod po na magiging liderato po. At umaasa po kayo na magiging open, transparent at collaborative pa rin yung magiging relationship nyo sa susunod po na liderato po ng DepEd, Sir Benjo. Yes, ma'am. And we hope the President would consider, no, these criteria, no, we set, no, unofficially. Hindi naman sana nga. Hindi naman po ito ano ng ating Presidente, no. But of course, the President has the power, no, to choose, no, yung next secretary. Okay, so fine. Okay, so finally, Sir Benjo, malapit na pong pasukan. Ano po ang preparasyon ng ating mga guro sa mga panahon na ito para masiguro na smooth sailing naman po ang paghahanda po natin para sa susunod na pasukan? Yes, ma'am, no. Actually, matatapos na po, no. Hindi naman, no, mahigit kalahati na, no, yung uninterrupted, no, mandatory vacation na 30 days ng yan po ay June, no? So, ang pasok po ng July, pwede na uli kami pagtrabahuin, ano? ng mandatory or even voluntary. Kasi kahit yung mga voluntary, pinagbabawal po, no, ng ating Secretary Inday Sara, no? So, yung preparation po, no, lagi naman kaming handa, no? Wala naman po kaming problema dyan, no? Lagi lang naman namin hinahamon, maghanda sana yung gobyerno, no, doon sa bubukas ng klase at isara yung mga gaps, no, yung mga pagkukulang po, no, in terms of resources, no, sa ating public school system. Okay. But of course, no, still have more than a month, no, to prepare, no. Brigada Eskwela pa po tayo, no, meron pa tayong mga national learning camp, no, at other activities pa po, no, na part of education po. Okay, so good luck po sa kagawaran ng edukasyon, good luck po sa mga teachers natin at sa ating education system at we're looking for a bright future ahead sa kabila po ng anunsyo po ng pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim po ng Department of Education. Sir Benjo, maraming salamat po sa pagtugon agad sa aming tawag at hindi mo kami lagi binibigo dito sa DZRH. Thank you, Sir Benjo, at sa lahat ng bumubuo ng TDC. Yes, Ma'am Karen, maraming salamat din po sa laging pagbibigay po ng opportunity po sa amin. Thank you, thank you. Thank you po, Sir Benjo. At yan po ang Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.